Ayun, box agad. So wala siyang, hindi siya box in a box. So binabble wrap na lang mismo yung router. Tignan natin kung tama modelo. 64 yun eh, C64. 1200 AC. Ayun, C64. Bawal mo lang. Ito yung TP-Link E64. Ayan. Dual band. Buksan natin sa taas. So, unbox natin dito. Ayan, hindi pa siya nabubuksan. Ayan. Buksan na natin. Ayan, hindi pa siya bukas. So, TP-Link, wala naman ako naging problema pa dito. Yung mga tapo na binili ko, CCTV sa kanila, saka yung mga switch na binili ko noon sa TP-Link, ayos naman lahat. Check muna natin yung box. Gigabit na yung LAN, kaya ito yung gusto ko kasi desktop ko. Pero hindi ko alam kung yung desktop ko ay gigabit yung LAN. So, yan. Wala naman akong 400 Mbps, 150 lang. Smart Connect. Tapos may mesh na ako pero hindi pa 5G yun. 100 Mbps lang yung ano ko, mesh ko. Ayan, ayun yung laman niya. So, black yung nabili ko. Ayan. Maliit lang siya. So, yung cutter ko ng Stanley. Ano pa ba pwede ko reference sa size? Remote. Apat na antena. At hindi ko alam kung may kasamang pandikit. Sana may walang pandikit. Sayang. So sana may pandikit. Wala din kasamang screw para ikabit dito. NTC na siya. Ito na yung kasama niya. Adapter niya at yung kanyang kable. So, ito yung setup ko. Ito na siya. Tapos ito yung dati kong yung mesh. Pero hindi ito 5G. Kaya 100 Mbps lang yan. Tapos bumili ako nito. Ito yung PLDT na stock router. So, tipid naman to sa kuryente. Mga 4 watts lang yung consumption niya. Yung link nito nandiyan na sa description para hindi kayo maligaw, hindi kayo mapamahal.
Tapos, kung kailangan nyo ng tutorial kung paano to i-link, gamitin, i-set up, comment nyo na lang. Tapos, ano pa ba? Yung bili ko dito, November 2023, ito ay nagkakahalaga ng 1,200. Ganun yung price nito. Tapos hindi naka-sale nung binili to, sayang. Hindi siya naka 11/11 sale o ano. Kung ano man sale, wala. So binili to para yun nga sa gigabit port niya. Saka maganda to kasi wala nang dead spot sa bahay kahit na may mesh na ako. Yung mesh kasi hindi 5G yung binili ko noon. Pero ito kahit wala nang mesh, yung mga dead spot noon, may signal na siya. Dati kasi sa CR sa baba, saka sa dirty kitchen, saka sa side ng bahay. Basta yung mga tambayan spot, may mga dead spot kasi. Pero ito, abot siya sa lahat. Tapos yung speed test naman, papakita ko kaya kapit lang kayo dyan. Mag-i-speed test tayo mamaya. So yun nga, yung dead spot, wala na. Kahit nga tanggalin ko na yung mesh. Kaya lang sayang yung bilis sa mesh kaya hindi ko inalis, nakakabit pa rin. Baka gamitin na lang yung sa bisita. Pero ito, maganda nga siya. Malayo yung bato niya. Walang dead spot. Tapos, lagpas 100 Mbps pa. Hindi katulad sa dating sa stock at saka sa mesh ko. So, pasok tayo sa speed test. So, i-test natin yung internet speed namin. Dito sa fast muna tayo. Ayan, nakikita nyo naman 450. Test natin uli. So, ganyan siya kabilis. Speed namin dito sa Cavite PLDT. So ganyan lang siya katulin. So, 1699 lang alam kong plan namin. Hindi ko alam kung na-upgrade kami o ano. Pero ganyan siya kabilis. So, ito yung mga plan sa PLDT. 200, 400 Mbps, 600 Mbps. Alam ko ito lang yung plan namin. Pero double check ko, verify ko sa kapatid ko kung nag-upgrade siya.